yung operation niya dito po sa kamay. At hindi lang po sa kamay ang operation niya, pati din dito banda sa kilikili. Sa ibaba niya. Dalawa. His existence daw dito sa mundo. Ngayon lang daw siya na-operahan ng ganito. These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. Hi guys! Welcome back to another vlog. It's me, Oliver Cagas. Ano ba, kagising ko lang po kasi ngayon and I'm so tired. I'm so tired of this life. Charot lang. Hindi, oy. We're so blessed kasi buhay pa rin po tayo. Okay lang po na mapagod tayo, no, kasi buhay man tayo. Hindi man tayo robot na hindi mapagod, hindi na nauubusan ng lakas. Tao man tayo, so mangyari po sa atin yun. Then, kumusta po kayo guys? Na-miss ko po kayo. Matagal-tagal po tayong hindi nagba-vlog. Opo, so ngayon, timpla tayo ng kape. Sino po nakami sa akin dyan? Itaas ang paa. Ang paa po ang itaas, hindi ang kamay ninyo. Okay? So, ipakita nyo sa akin ngayon. 1, 2, 3, go! So, it's early in the morning po, and I need to magkape. At saka po pala, kayo ng umaga po, nag-change na po ang time dito sa Germany. Opo. So, instead kayo ng umaga, mga 2 a.m., for example, 12 midnight, 1 a.m., 2 a.m., di ba ganon? So, kanina, ang nangyari ay 12 midnight, 1 a.m., 3 a.m., so walang 2. Nag-change na po siya. Kasi po, it's magsa-summer na, so yun ang mayari. So nagiging +1 ang +1 ba? Hindi. mali. Kapag summer po kasi, ang German at saka Philippines, i-compare ko na lang ha, ay 6 hours difference. And then kapag winter, 7 hours difference. Okay? Nagets niyo ba ka guys? So yun, nag-change siya ngayon. Kasi po, kapag summer, mahaba ang gabi. At saka kapag winter, kapag summer pala, mahaba ang araw. Kapag winter, mahaba ang gabi. Sorry po. Nalilito pa talaga ako sa buhay-buhay na to. So, while nagpaalinit tayo ng kape dyan, ano ako ng spoon machine. Si Buso. Hast du kein Holz da? Nein. Aber du machst Kamin? Ja. Okay. Punta muna tayo dito. So, before tayo magkape ka guys, ano tayo ng ito, iligpit natin, but yung, Kamin. Yan si Boss, naoperahan niya. Sabi ko sa inyo. Ay, wow! May pakita mo na ako sa inyo. Wow! Guck mal! Oh. Wow! Wer hat das gemacht? Hat das gemacht. Ja. Guck mal dein Handy. Pot. Look guys. Ja. Operation 101. Huh? Operation 101. Ja. Guck mal, warte mal. Ist okay jetzt? Geht. Smart Send, ne? Ja. Was ist denn da Jetzt. in der Küche passiert? Ich habe nichts gemacht. Warte mal da. Im Kühlschrank liegt, also entweder hat er runtergeschissen oder es ist Schokolade. Wow! Oder irgend sowas. Hast du das gemacht? Nein. Wer? Der Osterhase. Oh, die Osterhase. Ja, der Diese Hase. Alle. Thank you so much for preparing this. Wow, nag-prepare sila para kagaya sa Easter. Ayan di. Meron tayo ditong tomato. Uy, Easter eggs. Ito, iba't ibang kulay. Tsaka Kann das sein, dass die Nutella-Schachtel rausgefallen ist? so, before tayo magkape, mag-breakfast, guys, punta natin sa labas. Kuha tayo ng kahoy dito. Wait. Ikwento ko po sa inyo mamaya kung ano nangyari kay boss ko to. Kaya po, isa po yan sa isang rason ko kung bakit hindi ako nakapag-vlog, hindi ako talaga makapag-vlog, kundi ngayon ako nag-vlog ulit. Isa po yan sa mga rason. And what happened to boss ko to, bakit siya na-operahan. Later lang po, after mag-breakfast. Kasi po, may gagawin pa ako doon ngayon, magtrabaho pa ako doon sa hotel. Yung apartment, dapat ko siyang linisan. And
Kailangan ko linisan yung hotel. Wait lang, kuha lang tayo ng kahoy. Uy. Andy! Sandy, oh, kumuha ko ng kahoy to. Kumuha din siya. Kuha tayo ng kahoy kasi po isugnod natin yun sa kamin. Kasi po malamig sa loob. Kaya pakita ko lang po tayo dito ngayon sa inyo kasi after nyan, kukuha ko ng kahoy. Iiwan ko rin kayo dito. Hindi ko kasi madala tong kahoy. And then, meron pang camera. Mahirapan tayo. Mahirapan tayo sa buhay. So, okay na siguro to, oh. Okay na siguro to, guys, no, oh. So, pasok ko lang ito ng camera. So, nanood kami ngayon ng TV. Ano daw to, Ghost. Asa, Easter film. No? So, kasama natin ang mga boss natin. Oh, Andy Auk. And Egg Sheeran. Egg Sheeran. Ja. Kennst du Egg Sheeran? So. So. Ticka. Ich habe gewonnen. Nee. I won. Dein ist krank. Ist der? Okay, andere Seite. Ich bin dran. So. So, jetzt. Ich bin raus. Show it to ka guys yours. Oh, di ba? I'm out of the play. Nix. Du auch. Krank. Umdrehen. Ich bin dran. Show it to ka guys. Wait. Crack. And I won. Tingnan niyo po. Hindi nasira. I won. Ich hab gewonnen. Der gewinnt immer. Immer gewinnt der. So ngayon mag-breakfast po kami. Let's eat breakfast. Ande, si Boss Cole, one po pala nag-bake nito kagabi ka guys. Nag-bake siya ng bread. Ayan. Das ist draußen vor dem Fenster. Yan po mga kinain namin. Du hast schlecht geträumt. Mga bread. Guys, ngayon po, tapos na kami mag-breakfast nila boss. So punta tayo sa apartment kasi po maglinis tayo. Dala ko nito. At saka yung para sa toilet naman, meron na doon sa apartment. Doon na siya nakalagay. Ito lang wala kaya nagbibit ako. Oh, wait lang. Wait lang po ha, kasi buksan mo na yan. Kuha na ako ng susi. Uy, hello, guten Morgen. Charot lang. Kala mo may tao. So, nakapunta na kayo sa vlog dito before. Kasi, di ba, pinatur ko po kayo dito sa apartment ng may nakaabang dito. So, ngayon, wala nang maglinis. Kuya natin mga ito sa kitchen. But later, makapunta tayo sa toilet naman tayo maglinis ngayon. Na ipapakita ko. Do, nilinisan ko man to lahat. Pero yung this time, sa toilet naman, makita niyo. Step by step. Yan, lagyan natin siyang bago. So, wait lang. So, magpunta tayo sa toilet. Doon tayo. So, ito yung apartment ng kaabang nito. Malaki yung apartment dito ka, guys. Oh, malaki ito. Oh. Tapos, tinanong ko pala si Egbert kung magkano ang bayad ng company nito. Kasi po, ang company man magbayad dito, company kung saan nagtatrabaho yung nakaabang dito, 650 daw. Mura lang yung 650. Pinamura lang ni Egbert. 650 plus 20 euro per week. Weekend. Kasi diba, pag every weekend, maglilinis tayo dito. Once a week lang yun. So, plus 20 euro yun. Zero, mayad. Ito is toilet. So, yun yung binabayaran niya ka, guys. Maganda talaga, no? Kung paano yung mag-ubayin, mag-shoulder ba? Maganda yung ganun. Pero wala siya dito ngayon. It's because nasa trabaho siya. Ay, trabaho. Umuwi siya ng kanila kung saan siya nakatira.
So, toilet. Toilet talaga makita nyo. So, pasensyahan nyo na po. Kailangan ko pong i-vlog to para makita nyo po ang ginagawa ko dito ka guys, okay? Hindi na ako nag-gloves. So, ilagay ko lang muna kayo dito ha kasi kailangan ko itong tapusin mag-agad. At hindi na rin ako magbigay dito ng bagong towel or ano kasi it's because siya yung magdadala ng towel niya. Sarili niyang towel. So, nakita niyo ba ako sa salamin? Hello! So, guys, tapos na po ako malinis sa apartment. So, I'm here sa Kela or sa basement po kasi po naglaba po ako. So, titiklopin ko lang po yung nalaban natin. Kailangan natin itong tiklopin ngayon para hindi siya masyadong makusot-kusot pa. So, kailangan, ngayon pa lang, matupi na siya. Tupi, matiklo pala, no? Tiklo pala yan siya sa Tagalog. So, and anyway, ang sakit ng dito ko, oh. Super, pagising ko kanina, sakit siya. Parang, hindi ako makagalaw. Ngayon, oh, kapag ginaganon ko dito, masakit ba? Masakit? Kahirap naman, era. Dito ka guys, oh. Ang sarap. Kapag pisilin mo siya dito na side, ang sarap ba? Parang ma-feel mo yung, alam mo yung feeling na parang nasa heaven ka na. Nakapunta ka na pala sa heaven. Yung, kapag pinisil mo siya, pang ginagano, parang, ang sarap. Dito talaga, oh. Dito na side ka, guys. Yung minamassage ka ba tapos na nakuha ng massage or ma-sure yung saan yung masakit na pagpisil niya like ma-feel mo yung feeling na masarap na masakit. So, sakit. Masarap na masakit sa likod. Siguro na ano yung katawan ko na overwork, na overused. Na overuse. Grabe. Kasi lately kasi wala akong masyadong tamang tulog. Tsaka na ano yung katawan ko ba parang nagamit super. Nagamit like nagtrabaho ano sa trabaho ba na overuse. Na overuse na. Kaya ngayon yung katawan ko naniningil. Kasi di ba tayo kagas kapag grabe yung trabaho natin, yung katawan natin maniningil talaga yan kasi hindi man tayo robot. Diba? Kasi kapag robot tayo, pwede yung 24/7. Eh hindi man. Bilisan ko lang to dito para makapag relax ako ng konti tapos mag power nap tayo. At saka, sorry po talaga ka guys na siguro marami kayo dyan, marami sa mga ka-guys ngayon na palagi nag-check sa YouTube channel natin kung meron ba tayong vlog. And I'm sorry to disappoint you na wala tayong bagong vlog lately, no? Sorry po talaga kasi busy sa bahay. At saka ako kasi yung nagtatrabaho dito sa bahay kasi 'di ba na
naoperahan si Egbert at saka si Uwe at Egbert. Si Uwe, kailangan niya i-drive si Egbert papunta sa hospital. So ako yung nasa bahay, tapos kapag nasabay sila, kailangan ko silang alagaan, magluto ako ng pagkain nila, tapos na si Andy pa, ano ko pa yung hotel, yung mag-check-in. So lahat ng tapos hotel ako muna ngayon, kaya walang time mag-vlog. At saka kung meron man tayong vlog, wala din akong time mag-edit kasi kapag gabi kasi ako nag-i-edit, no? Wala akong time kasi knockdown, alam mo yung knockdown na ako, na wala nang time, yung mata ko parang gusto nang pumikit para itulog, kaya wala talagang time. Kaya guys, pasensya na po kayo ha. Sana hindi kayo umalis or aalis sa ano. Pasensya kayo lang po muna ako ngayon for the meantime, kasi po inalagaan ko muna yung mga boss natin, yung mga tatay natin dito sa Germany. So it's my time to give back, di ba? Yung tulong. Kasi naman po, kapag ako naman magkasakit, di ba, sila naman yung nag-aalaga sa akin. Andyan sila to help me. Okay, dalhin tayo sa clinic, magbigay ng gamot, yung mga ano pa dyan na para lang talaga ako ay mahil, maggamot. Andyan sila. So inalagaan ko sila to give back. Hindi naman siya for ano, no, yung alagaan ko sila kasi gusto kong i-give back, yung alam mo yung ganon. It's all because ano ya, gratitude, and meron tayong heart of care, heart of giving. Hindi naman tayo pwedeng mag-take and take. Dapat din mag-give and take. So ayun po. So ngayon medyo nakarelax kasi ako ngayon kasi late akong bumangon kanina kasi wala kaming breakfast na mga guests. So parang matagal-tagal yung tulog ko, no. So may time tayo makapag-vlog. At sana ma-edit ko na to din later para ma-upload ko na to. Pasensya po talaga kay guys ha. Sorry po talaga. Kaya ngayon, ako naman nagkasakit, yung likod ko naman nagkasakit, so kailangan ko siyang i-relax din. Mahirap magkasakit ka guys, ay. Mahirap at saka din, mahirap maging mahirap. Kapag wala kang pera, nako, makita mo talaga dyan yung real, no? Sino yung tutulong sa'yo? You know what I mean, na? Ayan, tapos na ako dito. Ay, salamat. Ito, naglalaba pa yan. Ay, wait lang. Hindi pala tapos. Wait lang. Maglaba pala ako ng mga, ito, laban ko pala to para sa bed. So, hi. Hintayin natin itong mag-dry at saka yung isa ay malabahan. Laban pa rin po tayo kasi gano'n naman talaga. Ang buhay ay weather lang. Ang buhay ay mayroong masaya, mayroong ganitong situation. Hindi naman pwedeng happiness palagi kasi po hindi yan buhay. And without problems, without trials, may nabasa ako, i-share ko lang po sa inyo na kung wala tayong problema, wala tayong trials, struggles sa buhay, it means wala tayong God. Hindi naman kasi daw ang buhay ay parang, hindi naman ang buhay ay palaging happiness at saka, alam mo yung happiness na palagi, wala ang ganun. Kasi diba, kung napapansin nyo po, if we have problems, we have trials in life,
that's the right time then na we are near to God. Kasi 'di ba, ang Panginoon ay malapit sa mga broken-hearted, yung broken, 'di ba? Si God ay malapit diyan. So malapit siya sa atin. So isipin lang po natin na hindi tayo nag-iisa. It's because God is everywhere, anywhere. Kasi 'di ba, sabi nila natutulog ba ang Diyos sa kanta ni Garvey? Hindi po siya natutulog, 'di ba? Ano lang tayo pinapalakas. And para tayo maging malakas, bigyan tayo ng struggle, bigyan tayo ng mga problema, kasi doon nasusukat ang ating capacity na kaya pala natin itong challenges na to sa buhay na binibigay ng Panginoon. So, para tayo ay maging malakas pa, ay kausapin natin siya, wag naman palagi, kausapin natin siya na bigyan tayo ng lakas talaga, kasi without Him, we are nothing naman, di ba? Without God, I am nothing. So, it's better to pray and talk to Him kasi He don't judge us. So, guys, kailangan ko i-relax to. But, before ako mag-relax, no, i-share ko pa rin sa inyo kung bakit naoperahan si Egbert. Punta lang tayo doon sa loob. So, tapos na ako sa trabaho. I'm gonna turn off the light. So, guys, nandito na po tayo sa kwarto and nagpangako ako sa inyo, 'di ba? Nag-promise ako sa inyo na kailangan nyo ding malaman kung bakit naoperahan si Egbert. Napakita ko kanina sa inyo sa vlog nung pag-start natin na si Egbert. Yes, naoperahan po siya, I think 1 week na po ngayon yung operation niya dito po sa kamay. At hindi lang po sa kamay ang operation niya, pati din dito banda sa kilikili, sa ibaba niya. Dalawa, 1 and 2. Okay. Pero yung okay, sakit talaga, sorry ha, sakit talaga dito. Kailangan ko siya i-stretch. Bakit din naoperahan yung kilikili niya at dito, yung dalawang kilikili niya, side, left and right, hindi sana yun ang maoperahan niya, kundi dito lang dapat ng kamay. Pero nakita din kasi po ng mga doktor na kailangan din siyang operahan dito. May kukunin sila. Basta may kukunin sila. Yun na yun. Kaya kapag gugalaw siya, super daw sakit. Kasi nga, di ba, yung wound ba? Pero mayroon namang plaster na nakalagay. At saka yung dito, yung operation dito, di ba, nakita nyo kanina na parang kinover talaga siya para hindi siya mag-move ang ganito. Kasi i-move natin ganito. Dito kasi yung na-operahan. Diba? Ma-move siya. Kailangan hindi siya ma-move. Kailangan ganito lang siya palagi. Diba tayo? Maganon tayo. Ganon-ganon. So, kailangan may plaster na parang ituwid lang siya palagi. Oo. So, naka-ano siya. Kung sa German pa, naka-crank geschrieben siya. O yung naka-sick leave, diba sa atin, ng 3 weeks. Opo. Hindi siya pwedeng magbuhat ng mabigat at saka hindi siya pwedeng magtrabaho, hindi doon relax lang siya doon. Pwede siya mag-cellphone kasi yung isang kamay niya ay hindi man operahan, ito lang naman. Pero hindi siya pwedeng makagalaw-galaw masyado kasi po yung kilikili niya na operahan din. And that's also na hindi din ako nag-vlog kasi inalagaan ko sila, kung anong kailangan nila, andyan ako. Kaya binibilisan ko yung pagtrabaho sa hotel at saka sa bahay. Para din, kapag meron silang kailangang ipapagawa sa akin, andyan ako, di ba, maggawa agad. Opo. Kasi this moment of time, ito yung time na kailangan nila ako. Ito yung time na dapat andyan ako. So, parang give up ko muna yung pag-vlog. Yes, I do, nag-open pa rin ako sa Facebook ko. Oo, pero yung pag-vlog kasi, hindi siya agad-agad kasi kailangan mo ilang kamera, kailangan natin, di ba ganon? So, kailangan mabilisan din kasi mayroon pa akong gagawin after. So, sabi ko, sige, I will give up muna sa vlogging and I will be back then after kapag okay na talaga si Busko at Buskuto. At saka, babalik na yung sigla, babalik na yung kasi po, na ano ko kay Egbert si Buskuto, para siyang na-stress. Hindi siya na-depressed naman, parang stress siya kasi nga sabi niya, palagi niya sinasabi sa akin na in his existence daw dito sa mundo, ngayon lang daw siya na-operahan ng ganito at he don't like, at hindi naman, tayong lahat, hindi naman natin gusto na maoperahan tayo, diba? And we don't want that.
So, para siyang na-shock siya kasi po, sa edad niya na to, ngayon lang doon siya nagkasakit din ng ganito. At the worst thing ay kailangan pa siya operahan, di ba? Okay lang yung magsakit na. Fever is normal. Pero yan, operation, it's not na talaga. So, meron kasi dito niya, ito talaga, di ba, ganito. Ito siya. So, iba ganon. Dito talaga may tumubo na, paano ba siya i-explain? Meron siyang tumubo na dati, ini-ignore niya lang yun. Pinapakita niya sa amin. Sabi niya, Oliver, tingnan mo to, oh. Merong maliit na, itong skin. Tumubo siya na, maliit pa yun. So, ini-ignore lang namin kasi wala din siya na-feel na masakit. Wala talaga. And the time goes by, last year pa yun ha. Last year, time goes by, so ngayon, lumalaki siya. So, sinasabi ko sa kanya, boss, your skin ha, dito, yung finger niya, hindi yan normal kasi po, parang lumaki siya. Dati na pinapakita yan sa amin, akala ko yung, sa atin yung kulango. Sa to? Kanang, yung ano nga, guys, yung may skin na kunti na parang may kulango. Gagay sa kailangan natin siyang anuhin para dalab. Tapos, meron akong ganyan dati, yung may skin na, yung maliit. Tapos, ano ko yan siya pinalabas ko yung dugo noon, tapos meron akong ginagamot doon na halaman, na herbal, doon sa atin. And then, after a week, mawawala na yun. Kaya akala namin, yun din ang nangyari kay Egbert. So, in-ignore namin. So, this time, lumaki, at saka nakaka-feel na siya ng masakit. Kapag inaano na niya, ganagano na niya, masakit na daw. Sabi, ang sakit na. And then, one night, nagreklamo na siya nga, hindi siya makatulog ng maayos kasi po, parang sumasakit talaga. Na-feel niya yung sakit, yung pain. Kaya, kinabukasan, tumawag agad si Ove ng sa hospital, magawa ng schedule. So, sinabi niya ni Ove na meron kaming private insurance, and then dito naman sa Germany kasi kapag may private insurance ka, ikaw yung priority. Kasi kapag private, mahal kasi yung binabayaran mo. Priority ka sa lahat, yung pila, yung kung kailangan mo ng tulong agad-agad, andyan sila agad sa'yo. And then the right time. And that time, hindi agad na ako sa schedule. So, nareklamo sila, bakit hindi kami makuha na agad ng schedule? Bakit hindi kami ganyan-ganyan? May pero kaming private insurance, mahal na binabayaran namin buwan-buwan, 1,000 plus euro binabayaran namin. And then, hindi kami makakuha ng priority. Kaya nga, nagkuha kami ng private insurance para priority lagi daw. So, sabi ng hospital, we cannot hindi namin niya maano ngayon kasi po, kulang kami ng doktor. Kulang silang doktor. Maraming pasyente. Yeah. And then, okay, hindi nila, in-ignore na nila. And then, yung hospital na ulit ang tumawag sa amin, sa kay boss. Siya, meron na kayong schedule, ganitong So, pa-schedule agad, bukas agad. So, kasi tapos nung parang nag-fight, hindi naman fight no, yung sa usapan lang basta telephone. So, parang na-realize siguro din ng hospital. Kasi afternoon kasi tumawag si Ove sa kanilang insurance. Oo, sa health insurance nila. Kaya siguro ang health insurance tumawag sa hospital. Siguro ganun na nangyari. So, tumawag yung hospital and then kinabukasan agad. So, ang nangyari ngayon guys, pagpunta niya doon, chinek mo na ha, kasi x-ray ba yun? Yung tingnan talaga yung loob-loob ng mga, kasi meron tayong dito, buto. Kaya tingnan kung meron ba infection, wala. So, hindi pa siya naoperahan agad-agad noon. Ina-examine lang. Bumalik ulit siya dito si Egbert. Kasama si Ove noon. Oo, siya nag-drive. So, sabi niya, Oliver, meron akong schedule ng operation in the next day. At saka, kailangan na siyang operahan. Kasi kung ako lang daw, sabi niya, kung ako kasi ang mag-ganon kasi daw, para may lalabas, ma-infection yung buto. And then, alam mo naman kapag ma-infection, magiging worse. So, kailangan ang doktor talaga. So, bumalik sila doon. Kinuha na yung kagas. Before yun, in-injection, parang narcose ba yung kagas? Yung hindi ka maka-feel ng operahan ka na pala. Hindi, yung makatulog ka lang while nag-opera sila. Yun din yung time, di ba, na if you, kung kilala, alam niyo naman si Michael Jackson, di ba? Yun yung dahilan din kung bakit siya namatay sa narcose, di ba? Na bakit hindi na siya gumising dahil na nasubrahan.
Diba? Ganun yun nangyari sa kanya. So, after 2 hours ata ka guys, gumising siya and then, tapos na. Hindi pa siya nakafeel ng sakit nun. Pag uwi niya dito sa bahay, doon na siya nakafeel ng sakit. Kaya sabi ng doktor, wag ka muna mag-ano ng mga, i-relax mo yung kamay mo, wag ka muna gawa at gawa dyan. So, nagpasalamat din kami kasi yung operation is successful. And, yeah, then after that, after na operation naman nila boss, bumalik ulit sila nung after 2 days kasi i-check, kasi lilinisan ulit, tapos kunin yung plaster, linisan, tapos lagyan ng bago ulit. Oo. So, babalik din sila boss naman next week ulit, i-check ulit. Ganun ka guys, palaging chine-check. At ang Marburg naman, 45 minutes drive, go there, then 45 minutes ulit pa dito. So, si Uwe palagi nagda-drive kasi hindi pwedeng mag-drive si Egbert. Ngayon nga, guys, kapag lalabas, napunta sila ng city, si Uwe palagi nagda-drive. Kung siguro kung meron akong driver's insurance at saka marunong akong mag-drive, siguro I'm always there, no? Na mag-drive. Kaya parang meron ako eagerness ngayon. Parang binibigyan talaga ako ng eagerness na, okay, Oliver, you need to have a driver's license this year. Yun na naman talaga kasi nga, para once makuha na tayo niyan, wala natin iisipin ba na kapag they need help na yung drive agad, andyan ako, di ba? Drive agad, diretso agad, di ba? And, yun. So, na-stress, nakita ko talaga kay Ebert na para siyang na-stress. Alam niyo naman, dyan magsasimula lahat niya kapag ma-stress ang tao, lalabas yung magkasakit ka, it turns to depression, anxiety, kasi nga, first time mo nangyari sa buhay mo niyan. At saka ngayon, palagi lang namin siyang sinasabihan ng encouragement na it's okay, everything will be okay, and then we are here for you. At sabi ko naman sa kanya na it's okay Egbert, andito ako para din sa inyo ni Uwe, and if you need help, andito din ako, and hindi ko kayo iiwan. Hindi nyo naman ako iniwan dati, pina-fight nyo ako palagi, dati pa 6 years ago, and then ngayon, it's the right time to give back. Kasi nga, di ba, attitude is gratitude. Di ba? So, sabi niya, oh, thank you. Sabi pa niya, Egbert, parang doon ko siya na-feel na, parang nagpapasalamat talaga sa akin. Sabi niya na, thank you, Oliver, kasi andyan ka. Merong mag-alaga sa amin. At saka, si Andy, tawag nito, hindi mo iniwan sa Andy kasi alam naman ni Uwe Egbert no, na love ko si Andy. Nako, ano na mangyayari no, wag lang mangyayari kay Andy no, na iba kasi yung love ko kay Andy. So, alam niya na si Andy daw, sabi niya, alam namin na si Andy is in a good hands. Sabi ko, good hands talaga. Sabi ko, oh. Tapos, ayun, maaga akong gumigising kasi nga bigyan ko sila ng kape, yung mag-serve ng kape para sa kanila. While nagtatrabaho ako, for example, naghintay ako ng guest ng breakfast, ako naman, bigyan din ako ng coffee sa kanila kasi hindi na sila pupunta dito sa kitchen. Ako na magpunta sa, nila, magbigay ko ng kape. Parang na-appreciate nila. Yung, hindi naman nagpapakitang gilas ako, which, hindi naman ganun ka guys. Huwag mo talaga yung gawin na magpakitang gilas ka para lang magustuhan ka ng mga tao, ng boss mo. Gawin mo yan, it's because meron kang heart of giving, yung gratitude. Gawin mo yan, it's because you like it. Gawin mo yan kasi happy ka. Huwag mong gawin para lang magpakitang tao ka. Huwag po. Kasi 'di ba, kapag ginagawa mo yan para pakitang tao ka, it will not last. 'Di ba? Nagets niyo po ako ka guys? So kung ginagawa mo yan kasi it's because that's the right thing to do, yun yung ang hindi yun yung maglalast. Makita iyan kung anong klaseng tao ka. So, 'di ba ka guys? So siguro kilala naman ako nila boss kasi matagal na kami dito, di ba? So, ngayon, I'm going to end this vlog. Maraming salamat pa rin sa suporta nyo guys. Hindi nyo ako iniwan from dati at hanggang ngayon. Thank you so much. Stay safe, stay safe guys. God bless us all. At saka, Happy Resurrection Day. This has been Oliver Kagas, and then, choose po.